Hello mga engineers. Ako nga pala ulit si Engineer Ace. At episode 2 na tayo ng ACI coefficient natin na topic sa RCD. So ito nga pala yung number 2 problem. Situation 2. Umpisaan natin. Refer to the figure shown. Ito yung mga given. Binigay ang column dimension 400 mm by 400 mm. Factored load. Yun, binigay na. Factored load na. Yung WU, which is 24.5 kilonewton per meter. And yung formula para ma-factor yung mga load natin is 1.2 times dead load plus 1.6 yung live load, yung mga service loads. Yung dimension natin, yung L1, to is 5.6 meters. Yung L2 is 5.8 meters. Binigay yung figure. Ano nga pala to? Madalas na rin to ibigay ni examiner sa board exam. And ito yung mga tanong. Number 4. Determine the moment at B and beam AB. Determine the moment at E. Yan sa number 5. Number 6. Determine the moment at C. Dito. Yan. Yan. Una, babasahin natin yung binigay na code from NSCP 2015. Ito yung code. Binibigay ito sa exam. And babasahin lang natin ng mabuti. Focus tayo dito. Ito, dito sa positive moment. And kailangan natin dito comprehension talaga. Positive moment and span. Discontinuous and unrestrained. Tingnan natin yung figure. Kung may unrestrained ba dyan. So, wala. And discontinuous and integral with support. Yung may support ba? Meron. Meron tayong column support. Tapos ito spandrel beam. Yung unrestrained is yung parang naka-overhang lang yung ating beam. Walang support. Parang ganun yung ibig sabihin. And interior span daw nung natitirang mga interior span is ito yung mga formula. So, meron tayong integral support sa end spans. So, positive moment to nakalagay, positive moment. Hindi na tayo malilitong positive or negative moment. So, ito yan. Titingnan natin yung end span kasi end spans. Ito yan, end span. Base sa figure ito. Yan. Sinabi, kapag merong support is WULN squared over 14. So, dalawa lang naman yung span natin. Parehas po yan end span. Kasi kung titingin ka dito from the right, yan, end span siya. From the left, end span din siya. Parang ano siya two span. Yan. Nandyan din yan sa code. Yan. So, ito yung end span natin. Itong dalawa. So, i-consider natin siyang end span kasi dalawa lang naman silang span. So, yung formula natin dyan, yan, sulat natin dito. Pinapanap sa number 4 is yung moment at B dito. So, yan. So, parehas end span kasi two span lang naman. WULN squared over 14. Yan yung positive moment. Sinabi dito. Positive moment. Ito. With support. Yung end span. Okay na. So, yung the rest na interior span, WULN squared over 16, wala naman. Wala tayo nung interior span kasi parehas yan end span. Hindi kagaya nung previous problem dito. Yan. Yung end span niya is ito. Ito yung rest na interior span. So, kailangan natin nung formulang yun. So, dito hindi. Kasi both end span. So, nagigets yung pinupunto ko. So, negative moment naman tayo of exterior face of first interior support. Negative moment daw nung first interior support. So, ito. Yan, yung exterior face daw nung first interior support. So, ito yan. Ito yung exterior face nung first interior support. Wala naman iba eh. Ito lang. So, ito yung first interior support. Tapos, ito yung exterior face niya. Gets?
kumpara dun sa previous problem na first interior support, ito. Tapos yung exterior face nila, ito. Gets? So dito is, ito na, rekta na. Ito na yung first interior support, ito. Ito yung face nila. Yan. Gets? So, 2 spans. So, sakto. 2 span yung problem natin. So, dito na tayo titingin. WU ln squared over 9. Ito yan. Yan. Kasi first interior support. Yan. Nakalagay. Negative moment of exterior face of first interior support. Yan. More than 2 spans, hindi ito. Kasi 2 span lang naman tayo. Negative moment at other faces of interior support. So, yung other faces ng interior support. Ano yung interior support natin? Ito. Ito. So, wala naman. Wala kasi ano siya 2 span. Ito. So, wala nung WU ln squared over 11. Kasi ang sinabi dito is negative moment at other faces of interior support. Isa lang naman interior support natin. Yan. Kasi kung titingnan natin sa previous problem, ito yan. Ito yung mga face ng interior support na iba. Yan. Eh dito wala na Sinabi na yung more than 2 spans dun sa exterior face of first interior support. So, ito yan Yan. Kasi 2 spans. Next, negative moment at interior face of exterior support. So, yung naman, negative moment daw dun sa interior face ng exterior support. Ano ba yung mga exterior support natin? Ito. Exterior. Yan. Ito is spandrel beam. And yung isa is column. And check tayo ulit dun sa code. Where support is a spandrel beam, WU ln squared over 24. Kapag column naman, WU ln squared over 16. So, ito yung spandrel natin. So, WU ln squared over 24. Yung interior face ng exterior support. O, ito yan. Yan. And dito naman is column. Yan. Over 16. Yan. So, yan yung mga negative moment. Ito yung positive moment. Naka-include naman yan dun sa code natin based on NSCP coefficient. Yan. Nakalagay kong positive moment. So, sundan lang natin talaga to. Hindi tayo mawawala. And maingat lang sa pagbasa. The negative moment. Okay na to. Shear naman tayo in end members at face of first interior support. End members at face of first interior support. Ito. Sinabi. In end members at face. Face of first interior support. Ito lang naman yung interior support natin. So, ito yung face. Yan. So, yan. 1.15 WU ln over 2. Ito yan. Shear at face of all other supports. So, ito. All other support, ito. Yung interior face ng exterior support natin. Yan. So, WU ln over 2. Dahan-dahanin nyo lang pagbasa or yun. Para hindi kayo malito. Tapos, sinabi rin dito na yung ln daw for clear span for positive moment or shear and average of adjacent clear span for negative moment. Yung negative moment, kapag negative moment, ang gagamitin natin is yung adjacent span. So, like this, determine, number 4 tayo. Determine the moment at B. Ito. In beam AB. Ito. So, pinapahanap is yung moment sa B. So, meron siyang negative moment siya. Kasi beam AB. Ito. Point B, yung pinapahanap. Which is yung WU, moment tayo yung mga violet. ln squared over 9. Yan. So, meron siyang adjacent to adjacent. So, yung ln natin is
5.6 plus 5.8, ito yan. Over 2, which is yung LN natin, or negative moment lang negative moment lang yung applyan natin. Kapag meron siyang adjacent span, yan to adjacent span, 5.7 meters squared over 9. Yan. Ito yan which is yung moment at B natin is 88.45 kilonewton meter. Yan. Yung WU natin is 24.5. Yan na yung ginamit natin kasi sinabi na factor load na. So hindi na natin kailangan i-times dito yung dead natin, service load na dead load and live load. So ito na agad yung ginamit natin na load. Yan. Ito yan moment. Next, number 5. Determine the moment at E. Sa E naman, itong span E na to. Yan, may guhit. Itong E. So, alin yan? Positive moment yan. Yung WU ln squared over 14. Ito. So, positive siya. Hindi natin siya i-average yung ln. So, 5.8. Ito lang din ang gagamitin natin. Itong sa span niya. Which is yung length. 2. Ito. 5.8. Yan. Kasi at E yung pinapahanap. Salpak lang natin yung formula. 58.87 kilonewton meter. Yun yung sagot. And number 6. Determine the moment at C. Dito. Yan. So, U ln squared over 24. Ito yan. At C. Ito lang naman meron tayo. Dito sa exterior support. Negative moment. So, pag negative moment, ang gagamitin natin na ln is yung 5.7 meters. Ito yan. Ginawa natin kanina ito. Yan. 5.7 squared over 24 equals 33.17 kilonewton meter. Yan. So, kung nalilito pa rin kayo, basahin nyo lang unti-unti yung natin, code. Ganito yung style ko para hindi ako malito. Yan. Kung saan kayo komportable yun. And mas maganda panoorin nyo rin yung una nating video, yung episode 1 nito. Pa-follow na lang and pa-like. Maraming salamat.